Nag-consult na ako sa abogado. Nasa iyo daw ang majority ng shares ng supermarket at yun ang gusto kong ibigay mo sa akin. Betsy, para mo na rin sinabi na isuko ko lahat ng pinaghirapan ng parents ko sa'yo. This is their legacy. I can't do that. Gusto kong i-secure ang future ng anak ko. Kapag naoperahan si Robert, magigising siya at alam kong hindi niya pa rin ako tanggap bilang ina ng anak namin. Kaya gagawin ko to alang-alang sa anak ko. Huwag ka magtago sa pagiging ina mo. Masabihin mo, mukha ka lang talagang pera. Ang dami mong satsat, Gina. Ang dami nasasayang na oras. Nasa peligro ang daddy mo. So, anong desisyon mo? Ibibigay mo ba ang shares mo sa supermarket? O mananatiling lantang gulay si Robert sa ospital? Nagpapatawa ka ba? Hindi ko isusuko lahat ng pinaghirapan ng parents ko sa'yo. So ano, hahayaan na lang natin si Robert? Akala ko baka pakanan niya ang iniisip mo. Bakit parang nag-ibang ihip ng hangin? Dahil ba assets niya ang habol mo? So ang lumalabas ikaw ang mukhang pera? Hindi ko hahayaan na kamkamin mo lahat ng pinaghirapan ni Daddy. Yan ang hirap sa'yo, Gina. Masyado kang praning. Palagi mo na lang akong pinag-iisipan ng masama. Kasi yung ka naman talaga, Betsy. Kahit magtago ka pa sa pagiging ina mo, may sungay ka at buntot ka pa rin. So ano? Tumatanggi ka? Hahayaan na lang natin ang daddy mo? Okay. It's your choice. Ako naman nagmamalasakit lang ako bilang isang asawa. Dalhin mo sana sa konsensya mo ang nangyari sa daddy mo. At huwag ka sanang patahimikin. Dahil wala kang ginawa para sa kanya. Wala kang kwentang anak. Kung talagang mahal mo ang daddy mo at gusto mo siyang maligtas, ibibigay mo ang hinihingi ko. Alalahanin mo, Gina, wala ka ng oras.